Kumusta po? Nakararanas po ba kayo ng rayuma o sakit sa balat kagaya ng galis, paso, maging kagat ng insekto? May STD o infection? At kung may alaga kayo aso at pusa, mabisang pantanggal po ito ng kuto, galis at garapata. Maging sa mga manok po na may hanip, pangtaboy din po ito sa maperwisyong surot. At kung may problema sa balat kagaya ng eksema, malulunasan din po yan. At kung interesado kong malaman ito, isang like and subscribe lang po sa aking channel. Pindutin na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Ang kakawapi o matikaka kung tawagin ay mainam na panglangga sa sugat. Ilaga lamang ang mga dahon nito at palamigin. At kung ito'y maligamgam na, saka ito ay panglangga sa sugat. Sa may makirot naman pong tuhod o rayuma kung tawagin, magdikdik lamang po tayo ng mga dahon ng kakawati at itapon sa parting makirot. Ganito rin po ang gawin natin sa natapilok na paa. Ang katas ng dahon na pinaglagaan ito mainam ding panglanggas sa mga sakit sa balat ng mga alagang hayop kagaya ng aso, pusa o maging sa manok. Siguraduhin lang po hindi ito mainit kapag ipinaligo natin sa mga hayop. Maaari din po itong gamitin sa mga manok na may hanip. Nakakapagpaganda rin po ito ng mga balahibo ng mga alaga natin. Magdikdik naman ng mga dahon ito at ilagay sa gilid ng mga parte o lugar kung saan may surot. Ganito din po ang gawin natin sa kulungan ng manok na may hanip. Sa mga tao po may problema sa balat kagaya ng eksema o galis, initin lang po natin ang langis kasama ang mga dahon ng kakawate. At kapag luto na ang dahon, hanguin po natin at palamigin, saka po natin salain. Lagyan po natin ang isang patak na suka. Mas makabubuti po kung mailagay natin o maitampi po natin ito sa parteng apektado ng mainit-init pa. Sa mga may STD o infection, mahusitin po itong panggamot. Maglaga lamang po ng dahon at balat. Sanayin o ihugas sa ari ng babae o sa lalaki. Mas makaiinam po kung ito ay maligamgam. Ang mga halamang gamot po kagaya ng kakawati o madidikakaw ay libre lamang po natin makakuha. Natural na, epektibo pa. Kinagamit na po ito ng ating mga ninuno noon pa man. Bukod sa ito ay subok na, walang masamang magiging epekto sa ating katawan at sa ating kalusugan sa paggamit nito. Subukan po natin. Nakakatipid ka na, epektibo pa.